Hello everyone, ako si Pastor Ebet at nais kong i-welcome kayo sa isa na namang episode ng Daily Devotions dito sa Soul Tips with PB. At kung kayo ay regular nang nakikinig sa ating Daily Devotions, ay malamang alam ninyong si Pastor Bong at Pastor Regina ay nasa US para sa kanilang sabbatical leave. Dahil dyan, may mga iba kayong mga kasama dito sa Daily Devotions. Excited ba kayo dyan? Last week, si Pastor Swani ang inyong nakasama at ngayong week na ito, ako naman ang sasama sa inyo. Nagpapatuloy tayo sa serye natin ngayong September entitled Everyone Needs Jesus. Nitong nakaraang Sunday, natutunan natin na only Jesus can give a purpose that matters for eternity. At ito ang unang araw this week na magre-reflect tayo sa katotohanan na ito at anong ibig sabihin nito sa atin. So let's ready our hearts and ask the Lord for guidance. Let's pray. Dear Lord, we draw near to you and we're asking that you would guide us sa aming devotions. We recognize that you are with us at nais mong mas makilala ka namin at mas maunawaan namin ang iyong salita at maging mas malinaw sa amin ang iyong kalooban. We desire you and your truth, O Lord. In Jesus' name, Amen. Our verse this morning is from Luke chapter 5, verse 3. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. So here's what's happening during this time. Si Jesus ay nasa Lake of Gennesaret and may mga sumusunod na crowd sa kanya and the crowd is pressing in, nagsisiksikan sila. So mukhang maraming tao talaga ito. And by this time, talaga marami na nakakakilala kay Jesus. Maaring marami nang nakakarinig ng mga ginagawa niyang mga himala, ng mga pagpapagaling, at maraming nang nakakarinig kung paano siya magturo ng salita ng Diyos. So, nandun siya sa Lake of Gennesaret. And ayun nga, nagsisiksikan ng mga tao para marinig siya. So, I would imagine siguro na ay pwedeng si Jesus or maybe ibang tao, baka nandun na sila sa may bandang tubig siguro kasi nga nagsisiksikan na sila doon. And in the middle ng crowd na ito, may nakita si Jesus. Nakita ni Jesus yung boat ni Simon. So, di ko alam exactly kung paano na catch yung attention ni Jesus na, mapansin yung boat ni Simon. Pero yun yung napansin niya. Now, nabanggit yung pangalan ni Simon. And interestingly, Simon is not part of the crowd. Remember, nasa Lake of Gennesaret tayo? Or yung pangyayari sa Lake of Gennesaret. At yung mga tao na nasa paligid ng Lake of Gennesaret, ang pangunahin nilang trabaho or pinagkukunan ng pangkabuhayan ay yung pangingisda. And dahil yun ang trabaho ng mga tao doon, so may mga bangka doon, may mga fisherman doon, at nandun si Simon. So, he's not part of the crowd. Andun lang siya. Nagkataon na nandun siya. Nandun si Jesus, nandun si Simon. And kagaya na ginagawa ng mga fisherman, nung oras na yon, siya ay naglilinis din ng kanyang lambat. Galing siya sa magdamag na panghuhuli ng isda. And if you know the story, sila Simon, walang nahuling isda kahit magdamag silang ng huli. So, palamang si Simon pagod. Palamang si Simon frustrated, discouraged. Hindi ko alam kung itsura ng mukha ni Simon. Pero sa scenario na to, sa sitwasyon na to, Jesus saw Simon's boat and Jesus stepped sa bangka ni Simon. At ginamit yung bangka ni Simon para magturo ng salita ng Diyos. So, pag-isipan natin itong maigi. Si Jesus, hindi niya inantay
si Simon na lumapit sa kanya. Si Jesus ang lumapit kay Simon. Si Jesus ang pumasok sa mundo ni Simon. Si Jesus ang lumapit at pumunta sa workplace ni Simon, sa routine ni Simon, sa ordinariness ng buhay at araw ni Simon. At isang napakagandang halimbawa ito no kung paano mag-work si Jesus sa buhay ng mga tao. He meets them where they are. Si Jesus, minit niya si Simon where he is. At kagaya ni Simon, tayo din. Jesus is meeting us where we are. Hindi kailangan nasa special or ideal na lugar tayo or nasa ideal na sitwasyon. Jesus meets us where we are. Hindi lang sa church. Of course, si Jesus can work sa buhay ng mga tao sa church. Pero hindi lang doon. Hindi lang siya limitado doon. Hindi lang siya nakikipag-meet sa atin through prayer. Although syempre, isa yon sa paraan para marinig natin siya, makipag-usap tayo sa kanya. Pero hindi lang doon. In the middle of our everyday lives, andun siya. In the middle of our everyday lives, He engages us. In our jobs, in our homes, in our classrooms, sa biyahe natin, ano pa man ginagawa natin, hindi malayo si Jesus sa atin. He is always present. Always present with us. Simon didn't ask for Jesus. Hindi niya tinatawag si Jesus. Hindi siya nagpapansin kay Jesus. Wala siyang ine-expect kay Jesus. In fact, baka wala siyang ine-expect nung araw na yon. Siguro ang nasa isip lang niya, mangingisda siya. Baka nag-i-expect pa nga siya na sana, or di pala nag-i-expect, maaaring nag-wish siya o nag-hope na sana marami siyang mahuling isda. Siguro yun lang, wala nang iba. But Jesus saw him. And at that moment, Jesus stepping into Simon's boat was the beginning of a life-changing journey for Simon. Gumising si Simon noong araw na yon para siguro para mangisda. Ngunit may ibang plano si Jesus para sa kanya. At kagaya ni Simon, may plano din ang Panginoon sa iyo. May layunin din ang Panginoon Jesus sa buhay mo. Maaring feeling mo, ordinaryong tao ka lang. Pag tinitignan mo yung buhay mo, parang wala namang something na pwedeng gamitin ng Panginoon. That's not true. Nilikha ka ni Lord ng unique sapagkat meron kang parte dito sa mundo. May parte ka sa ginagawa ni Lord sa mundo. Siguro pag tinitignan mo yung accomplishments mo or estado ng buhay mo, magagamit ba ako ni Lord? Kagaya ni Simon na wala namang qualifications para maging disciple ni Jesus. Ganon din tayo. Yung pagiging ordinaryo natin ay pwedeng magamit ni Lord para matupad ang layunin niya dito sa mundo. Or maybe hindi mo naman feel na ordinaryo. Ibang problema mo. Maybe you're too tired or too discouraged or too distracted. Siguro, less of your worries yung pagiging kung magagamit ka pa ni Lord. Baka hindi yun yung inisip mo. Inisip mo, paano ko ba susolusyonan ng problema na ito? Paano ko ba haharapin ang problema nito? You're distracted. Maybe may nangyayari sa'yo. Baka sobrang sakit pa nang nangyayari sa'yo na pinagdududahan mo. Baka hindi na ako makaalis dito. At hindi wala nang mangyayari sa buhay mo. But Jesus is there. In your suffering, sa discouragement mo,
Nandun siya, hindi ka nag-iisa. Kahit na hindi magandang nangyayari sa buhay mo, andun siya, kasama mo. At hindi nalilimitahan si Jesus sa sitwasyon mo. Kaya ka pa rin niyang gamitin. Habang tinatransform ka niya sa sitwasyon mo, tinatransform ka niya para magamit ka niya. He's stepping into your boat. He's using your routine as a platform for His purpose. At bilang pagtatapos ng ating daily devotions, here's something to think about. Where in your daily life might Jesus be trying to meet you? Ngayong umaga na ito, pwede mong balikan ang nangyari kahapon or maybe yung mga nakaraang araw. Saan ka tinatry na i-meet ni Jesus? Is it sa pag-uusap mo ng isa sa mga katrabaho mo? O di kaya sa interaction mo sa iyong asawa? O kaya ng iyong mga anak? Or habang iniisip mo yung problemang iyong kinakaharap? Are you paying attention to His presence in the ordinariness of your life? Kung pag nakita mo kung saan ka minimit ni Lord, tanungin mo yung sarili. Ano kaya sinasabi ni Lord sa akin? So take a moment to reflect and remember, Jesus is closer than you think. Let's pray together. Lord Jesus, salamat that you are meeting me where I am. Salamat, Lord, na hindi kailangan maging ideal ang sitwasyon or lugar para ma-encounter kita. You are with me. Sa lahat ng sitwasyon, kasama kita. Sa lahat ng mga sitwasyon, may ginagawa ka. Help me to recognize your presence in my daily life. In the ordinary, yung sa mga routines, even sa mga frustrating moments ko. Lahat yon ay pwede mong magamit para matransform ako, para magamit mo ako. Open my eyes to see you and open my heart to respond. Use my life, my boat, for your purpose. In your name, amen. Ayan, thank you for spending a few moments with me today. I hope na na-encourage kayo sa ating devotion ngayong umaga. At I encourage you also na i-share ito sa anyone sa paligid mo na maaring need na marinig yung napag-usapan natin ngayong umaga. Remember, your ordinary life is the exact place where God wants to do something extraordinary. Samahan niyo po ulit ako bukas. God bless everyone.